Magandang araw sa ating lahat. Welcome back, Rampage Buto Vlog. So, ngayon may papakita tayong video. Panoorin nyo. Gusto kong mapanood nyo. Mga ilang araw na to. Sa linggo. Kaya lang, gusto kong mapanood muli sa lalo na sa mga hindi pa nakapanood. Magandang video to kay Attorney Vic Rodriguez para malaman nyo kung ano na mga nangyayari sa doon sa itaas, mga matataas na posisyon tungkol sa national budget. So bago tayo mag-umpisa, gusto ko sana magpasalamat sa mga sumusuporta sa channel natin, Rampage Buto Vlog. Maraming salamat ulit sa mga sumusuporta. At hindi ko kayo makalimutan at sana'y huwag kayong magsawang suporta sa channel natin, Rampage Buto Vlog. So hindi na tayo magtatagal. Ito, panoorin nyo. Video ni Attorney Vic for Senator. Huwag niyong kalimutan, ako bago nga tayo magpatuloy, ako'y nananawagan sa mga tagapanood natin at saka yung manonood pa na sana vote straight tayo. Team Duterte, Team Suka. Huwag tayong maligaw, vote straight na tayo para hindi tayo magkamalir. So, sana. At saka ito, hindi na tayo magtatagal. Panoorin natin to. Pakinggan niyo po mabuti ang paghuhugas kamay ni Stella Kimbo. Ang sinabi niya, yung technical staff daw ang maaaring naglagay ng mga figure sapagkat meron daw po kayong authority na gumawa ng typographical, grammatical, and printing errors. Hindi niyo pa po ba naamoy? Papunta na ho sa inyo at tila ilalaglag kayo. Kayo may ipit dito. Ito po, nung natatakan na mga kababayan, wala na akong pwedeng galawin dito. Tapos na eh. Pirmado, ratifikado, aprobado, at ito po ay final sa Bills and Index Service ng House of Representatives. Ang tanging gagawin na lang po rito mga kababayan ay printing. Printing na lang ho. Wala nang pwedeng maggumalaw dito. Walang dagdag, walang bawas. Tapos na po eh. Talakayin natin ngayon yung pagsisinungaling ni Congresswoman Stella Kimbo. Sapagkat sinabi niya, ito raw po, yung pagpuno ng patlang ay mere typographical, grammatical, or printing error. Ang ibig pong sabihin ng typographical, grammatical, or printing, wala pong exercise of discretion doon. Hindi ho pwedeng mag-exercise ng discretion kung sino man pong hihipo ng mga dokumentong yan. Sapagkat tapos na eh. Only Congress can pass an appropriations bill. Meron pong gumawa ng isang computation. Halos umabot po ng 214 or 241 billion pesos yung halagang iniwan ng mga blanco. So sino uli, ang tanong natin, sino yung may makating kamay na nagpuno ng mga blanco dito sa Bicameral Conference Committee report? Ang tinuturo, yung ating pong mga kababayan na empleyado ng gobyerno, lalo na po dyan sa Senado at dyan sa House of Representatives, mag-iingat po kayo. Tila may malalaglag dito at mukhang ang direksyon, yung mga miyembro ng Technical Working Group o yung technical staff ng Committee on Appropriation at ng Senate Committee on Finance, yung technical staff. Pakinggan niyo po mabuti ang paghuhugas kamay ni Stella Kimbo. Ang sinabi niya, yung technical staff daw ang maaaring naglagay ng mga figure sapagkat meron daw po kayong authority na gumawa ng typographical, grammatical, and printing errors. Hindi niyo
pa po ba naaamoy? Papunta na ho sa inyo at tila ilalaglag kayo. Kayo maiipit dito. Kaya po minumulat ang inyong isipan sapagkat mga kababayan, lalo na yung empleyado ng House at ng Senate Finance Committee, yung technical staff, tandaan ninyo, wala kayong authority, wala kayong personality, at wala kayong karapatang makialam dyan. Ang kasalanan po ninyo, kapag talagang kayo ang nagsulat ng mga halagang yan, huwag ho kayong galala, hindi nyo po kalaban. Hindi ako naniniwala na mga miyembro ng technical staff o technical working group ng mga Committee on Appropriation ng House of Representatives at Committee on Finance ng Senadong gumawa niyan. Hindi ho gagalaw yung mga yan. May nag-utos sapagkat alam mo nila mananagot sila sa batas. Yan po ay falsification of legislative document. Yan po ay usurpation of authority. Hindi naman kayo mambabatas eh. Wala naman sa saligang batas na pwedeng gumalaw ang Bicameral Conference Committee staff, technical working staff, pagdating sa final, ratified, pass, approve, and sign the final Bicameral Conference Committee report. Wala po kayong kapangyarihan. At yan din po ay falsification of legislative proceedings at maaari din nga po usurpation of authority. So makikita natin gawing na kasong kriminal. Huwag po kayong pumayag na kayo ang ilalaglag. Dapat natin palagutin kung sino yung makating kamay na nakialam at naglagay ng mga figures o halaga dito sa napakaraming blanco na ginawang batas ngayon at pinirmahan at pinapirma kay Pangulong Bongbong Marcos. Dapat malinaw ho tayo rito. Okay. Ngayon, yung sinasabi ni Stella Kimbo, yung mga taga-Marikina, mag-isip-isip ho kayo. Kung ganitong uri ang nag-a-apply sa inyong aplikante bilang mayor, delikado po kayo. Mauubos ang pera ng Marikina. Kaya nga natin dinidiskurso ito upang mamulat sila na papunta sa kanila. Ilalaglag kayo, mga kaibigan ko. Ayaw namin kayong kasuhan dahil alam namin hindi kayo yan. Pero I hope one day, very soon, one or many of you will start to speak up. Ituro ninyo sino nag-utos, kaninong makating kamay ang kumalikot dito sa final ratified, signed and filed sa House Bills and Index section itong bicameral BICAM final report. So anyway, balik po tayo. Grabe ho ang pambubudol sa atin. Mga senador na ito mga senador na ho ito at yung mga kongresista, wala raw hong blanco. Nung unang araw na sumabog itong napakalaking anomalya, bandang muli, gina-justify na po nila. Bali, wala raw po yung blanco dahil hindi naman po final. Bubudulin na naman ho tayo. Kaya ako merong ganitong diretsong pakikipag-ugnayan sa inyo. Ginagabayan ko ho kayo. This document is not an innocent piece of paper. Meron pong evidentiary value ito. Kaya sinama po natin ito sa ating petisyon sa Korte Suprema. Sapagkat malinaw po sa ating saligang batas na dito ang basihan ng ating GAB. Ngayon, yung GAB, yung General Appropriations Bill, kung sasabihin nila na merong figures doon at walang blanco, maraming salamat dahil talagang inaamin ninyong merong nakialam. That is a criminal violation. That is a crime against public interest. That is falsification of legislative document, falsification of legislative proceedings, and usurpation of authority among others. Napakarami pong criminal case niyan. Kaya maraming salamat sa inyong pag-amin na simulan natin sa Malacanang, walang blanco sa GAA. Salamat. Sinabi ng House at ng Senado, walang blanco sa GAP. Salamat. Ito po ang ebidensya, slam dunk evidence. Ito po, nagsusumigaw, napakaraming blanco, 13 pages, 28 line items amounting to 200 plus billion pesos ang iniwan ninyong blanco. Pansinin ninyo, pag merong lumiliyab na napakalaking apoy,
gagamitin nila yung issue ng ICC para malihis ang usapin sa kanilang anomalya. Subok po yan. Sinubukan nila rito pero hindi tayo titigil dito. Mahaba pa po ito, marami pa po kami isasampang kaso. Inuuna lang ng namin yung pag-question sa constitutionality at hahabulin po natin lahat ng dapat managot. Kung totoong inosente ang Malacanang, dahil sinasabi nila hindi raw sila mananagot at wala silang pananagutan dahil sila inosente, dapat nga magpasalamat kayo kay Pangulong Duterte. Huwag niyong awayin kung talagang inosente kayo. Hindi niyo pala alam na unconstitutional yung pinipirmahan ninyo nung hinatid sa inyong kaalaman, galit pa kayo. Kayo pa yung unang-unang nagtatanggol sa Senado at sa mababang kapulungan. Bakit? Meron ba kayong kinalaman sa pagpuno ng mga blanco at patlang dito sa illegal, immoral, unconstitutional, invalid na final bicameral conference committee report? Tingnan mo ninyo mga kababayan, makinig kayo rito, importante ito. Yung sinasabi nila na politika, kaya daw po natin tinatrabaho na may isang tabi itong 2025 budget dahil gusto daw po natin na maibalik yung 2 billion pesos budget sa DepEd at sa Office of the Vice President. Malaking kalokohan. Pag nag-reenact po yung budget, nahawak naman po ng Presidente yan, DBM yan eh. O di wag niyong i-release yung 2 billion. Ganun lang kasimple. Ito po ay panglilihis. At doon sa miyembro ng Makabayan Black, wag din ho tayo magpapabudol doon. Nakita ko po yung record ng botohan dyan sa pagpasa nitong pag-ratify nito sa House of Representatives. Bumoto po sila, hindi naman sila nag-object. Alam nila ito at ang palusot, hindi raw nakita yung blanco. Kaya nga po sabi namin ni Congressman Sid Ungab, yung mga senador na pumirma at yung mambabatas na pumirma rito, hindi nagsasalita, kasabwat po yan. Paliwanag nila bakit sila pumirma, blanco. Patay kayo dyan. Ano nga pala, yung sa Supreme Court, parang may schedule na sila sa hearing nila. April 1. Medyo malayo pa. Hindi ko sure, pero parang April 1 nga, sinasabi na April 1. Pero hindi ko sure, ha? Baka sabihin nyo, nagsisinungaling tayo. Parang April 1 lang. Pero talagang may schedule na. Okay? Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa pag-suporta sa channel natin, Rampage Puro Vlog.